Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan. Aries Kabayan. This reading is for you. Maraming salamat po na sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at halos lahat kayo is resonate. Keep comment lang mga kabayan ng yung energy is na imo dyan. Pati pangalan yung binabasa ko. Makuha ko lang yung energy yung makaresonate lang kayo sa ating reading. At syempre, maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo ng energy nyo lang, ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video nito, how to contact me. Tingnan natin, what is the challenge na pwedeng challenge sa'yo na sa mga natitirang araw ng May 2024. At alamin din natin ang feelings ng iyong person. Tao na nakakonect kay Aries. Tao na nakakonect kay Aries. Kung si Aries is dalawa ang minamahal, either ikaw ang lalabas na energy dito or yung isang person, ha? I-resonate mo yung sarili mo. Tao na nakakonect kay Aries, anong nararamdaman mo kay Aries? Please show me, show me, show me. Tao na nakakonect kay Aries, anong nararamdaman mo kay Aries? The Ten of Swords. Kita mo yun, aray ko. What is your intention? Tao na ako na kay Aries. The Six of Cups. And your behavior toward Aries. Salamat po. Aries, anong nararamdaman mo sa tao na to? The Nine of Cups. Anong nararamdaman mo, Aries, sa tao na to? And the Eight of Swords. And syempre, what is the challenge? Sa mga natitirang araw ng May 2024, ano ang challenge mo? Tingnan natin. Challenge po. Ala. Ito. The Magician. And, universe, ano pong advice kay Aries sa mga natitirang araw ng May 2024? Advice? Show me. The Knight of Swords. Sorry, And overall energy for ni Aries. Please show me. Dalawa to The Ace of Cups and reverse to. The King of Wands. Okay. Tao na nakakonect kay Aries. Bakit Ten of Swords? Please show me. Bakit? Anong nararamdaman mo? Bakit nararamdaman mo ito? Okay. Okay, nararamdaman, Aries, nararamdaman niya sa'yo is, mahal ka niya. May feelings, yes. Hindi ito yung gagawin niyang lahat para sa'yo. Or ginawa niya ang lahat para sa'yo. Dahil sa pagmamahal. And then, sa iba naman, kasi maaring two-person ito sa nakita ko dito. Hindi rin yung, okay, yes, maaring, oh God. Okay. Yung isa dito, nakikita ko dito na, they starting a new direction or they starting a new horizon sa buhay niya. May ginagawa na siya something new para sa buhay niya. Para mas finalo niya yung sarili niyang na magbagong buhay. Yun na nakita ko. Sa isa, kasi two-person to Yung isa dito, gagawin niya daw ang lahat. Or ikaw ito, no? Yan, gagawin ang lahat. Dahil sa pagmamahal. Tingnan natin, hugutin ko. Bakit the Magician? Nine of Cups. Okay, ibig sabihin talagang yung isa dito is naramdaman niya sa'yo is nandun na yung sinunod na niya yung gusto niyang gawin sa buhay niya. To move on. Nandun na na-awakening na siya. Nilip behind ka na rin niya. Nilet go ka na niya. Kumbaga, no? Kasi siguro nga, kasi ginawa namin niyang lahat pero nandun yung nagkaroon siguro ng ibang person sa pagitan ninyo. And then ngayon, nag-i-start na siya ngayon sa bagong buhay niya na nagkakaroon siya ng marami na siyang nami-meet
na mga new person sa buhay niya. Yan. Kasi nagkaroon ng mga panloloko o pagtataksil dito, no? Then, awakening, itong taon na to. And nakita ko naman na they look into the future and syempre, nandun na talaga na sobra na rin siyang nagkaroon na rin ng mga pagbabago. Ang daming pagbabago sa kanya na hindi na rin niya inasahan na magbabago. Kasi marami rin tao na marami na siya mga new person na nami-meet, no? And nakikita ko yung nagpapunta na siya sa stable situation sa buhay niya, no? At syempre, taon na connect kay Aries, bakit 6 of Cups ang yung intention kay Aries? Or vice versa to, ha? Bakit 6 of Cups? Please show me. Bakit? Bakit 6 of Cups? Please show me. Okay. And 4, 6, 3. And then, andito kayo nakita, intention niya sa'yo is, oo, naaalala ka niya, namimiss ka niya. Ngayon, ano siya, more on work, more on focus sa self. Pero handun yung, oo, they admit na they fail sa'yo. Kasi handun yung mas pinili niya ngayon, yung sarili niya, yung stability niya. At pinili niya na muling umahon nga sa situation niya. Intention niya sa'yo, siguro, handun, namimiss ka lang niya. Naaalala ka niya, oo. Naalala niya yung mga good memories. Kasi naging matagal din kayo nitong tao na to eh. No? Baka naging 4 years kayo, 6, 3, or 8 kayo nito, di ba? Kasi nakita ko matagal kayo. And then, hando yung part na naiisip ka niya kung okay ka ba sa meron ka, maaring gano'n. Kasi nakita ko, tatanungin ko, parang kasing may iba. Teka lang. Bakit 10 of Pentacles? Kasi sinasabi mo 10 of Pentacles? Okay. Okay, naaalala ka niya, namimiss ka niya. Well, either namimiss or naaalala ka niya. Naaalala niya lang yung in the past na nakabiguan ng dahil sa'yo. Kanya, handun yung, oo, dito na nga siya sa situation na nagkakaroon na ng pagpupunla or nagpag-uumpisa ng direction sa buhay niya. Handito na rin niya na parang nila ka na rin niya sa buhay niya or inalis ka na sa buhay niya. No? Tingnan natin. 9 of Cups. Bakit 10 of Cups ang behavior mo toward Aries? Bakit po? 2 of Wands in reversion. Bakit? Mari ikaw to, Aries, ah. Okay. Okay, behavior niya sa'yo is talagang sobrang inasam ka niya. Inasam ka niya na ano niya rin na akala niya ikaw yung magkukumpleto ng kanyang buhay, no? Sa nakita ko dito. Pero hando sa dumating siya sa part na nagkaroon siya ng disappointment kasi nagkaroon ng mga few options sa inyong dalawa, napagod siya ng sobra. No? And then ngayon, yung mga disappointment, yung mga pagka-failure na yon, yung mga regret na nangyari dito sa tao na to, Aries, ano yung they leave behind to pursue yung kanyang mga goals o yung kanyang mga wish sa buhay. And then starting a new beginning sa buhay niya, lalo na when it comes sa work, stability, no, sa nakita ko dito, talagang nag-focus na siya doon. And then, in that time, nagkaroon siya ng mga self-doubt, yan, nagka-delay siya actually, before siya mag-move on. No, pero nakita ko naman na they starting a new beginning, and nakita ko naman na unti-unti na niya, o nakakaramdam na rin siya ng freedom sa ngayon, nagkakaroon ng mga changes, and release niya na rin itong sitwasyon na to, na nakakabigat sa kanya. Na-accept na niya rin yung mga lessons na, okay, it's now the time para sa sarili ko to achieve yung mga gusto ko sa buhay. Nako, Aries, mukhang
Wala na tayong pag-asa dyan. Bakit 8 of Swords ang iyong nararamdaman? Aries sa tao na to. Bakit 8 of Swords ang nararamdaman mo sa... Asan na yun? Bakit 8 of Swords ang nararamdaman mo sa tao na to? Ayan o, naloko na. Okay, nararamdaman mo sa tao na to, hinihiling mo talaga yung pagbabago, no, dito sa situation na to, no. Oo, namimiss mo siya, sobra mong namimiss itong tao na to. Nandito ka ngayon na natrap ka kasi sa isa sitwasyon mo na meron ka kayo. Nararamdaman mo na kinalimutan ka na ng person mo, na itong tao na to, and then na-withdraw ka na niya, na marami na nag-change sa kanya, na ayaw ka na rin niyang kausapin, no? And then, handun na rin yung part na siguro nagkaroon ng bastusan sa inyong dalawa, nagkaroon ng mga violente o walang paggalang, no, when it comes sa magsasalita. Naging powerless siya, when it comes sa iyo, nagkaroon ng mga manipulative, no, or maaaring nagkaroon ng mga pananakot, or nag-aggression, o ng mga, isa sa inyo is naging brutal, no, o naging marahas, something ganon. And uwi siya in that time na lack of structure siya in that time, no, or nawala siya ng routine sa buhay niya, no, in that time, sa separation na nangyari sa inyo. And then ngayon, nakita ko rin naman sa iyo, Aries, na naramdaman mo rin na nag-end na itong relasyon na to, no, sa nakita ko. Magkaiba ba kayo na nito? Ng country? O magkaiba kayo ng lengguwahe? O magkaiba lang kayo ng... O magkalayo lang kayo? Something. Magkaiba ng bansa? Something ano? Yun. Oo. Namimiss mo siya, naalala mo siya. Naalala mo yung hurt, yung sakit na ibinigay mo sa kanya. No? At nandun na rin yung sa part na nakita ko na alam mo na nag-put boundaries na rin siya sa buhay niya, sa'yo, para sa'yo. Okay, the challenge is, saan ba ako? Paano ba to? Ito. Ito yan. Challenge is the Magician. Bakit Magician ang challenge po para kay Aries? Bakit po Magician? Dalawa yung Magician natin, Okay, the challenge. Ang challenge sa sa'yo is... Sorry. Challenge sa'yo is siguro umiwas sa... Maging totoo na. Be honest. Maging totoo. Don't be lie. Getting away with something sa mga tao na alam mo na nakakasira sa'yo. And then, huwag kang maguluhan. Kailangan mo ng new direction. Kailangan mo ng bagong path or clear or positive destination. Pag-aralan mo lahat ng mga gagawin mo sa buhay mo. No? Sa nakita ko dito. Huwag ka lang maghintay ng sign. Alam ko marami kang question sa buhay mo. And then, the challenge talaga is pagiging totoo. Pag-aaral before you take it action, no, pag-aaral. Pag-aralang maigi, no, sa nakita ko dito. Siya sa ating maigi, mabuti. Ano po yung May can you begin it and also take it action, no, sinasabi dito. Yan. And then, challenge sa'yo is no, lungkot no. Lungkot at pagkalito ang challenge sa'yo. Yun ang sa'yo. Kapit lang. No? Yan. At pagharap sa masasakit na bagay. Challenge sa'yo is lungkot, sadness, loss, feeling hopelessness, depression, something unhappiness na hindi masaya, emotional pain or intense man yan, disappointment man yan, something pain, mga sakit, dahil sa separation or away, conflict, hindi nakaintindihan, something yun ang challenge na sa'yo. Syempre, Knight of Swords. Bakit po Knight of Swords ang iyong advice para kay Aries?
Universe, bakit po 9 of Swords? Ang advice nyo kay Aries, please show me. Anak, nagagalaw ka ba, anak? Gamin ni. 9 of Swords. Bakit po? Oh. Okay, ang advice niya sa'yo is siguro, you need to move on. You need to move on, take it action, make a new fresh start, and buksan mo yung mga mata mo. And syempre, you need to chase your dreams. Chase yung mga gusto mong gawin sa buhay na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Trust your intuition, take it action. It's time to change. No? Fresh start, a beginning. Yan ang sinasabi sa'yo. And then, syempre, planuhin lahat ng mga gagawin sa buhay. Planuhin, pag-aralan, and then, alamin ang katotohanan before you take it action, no? Bakit po Ace of Cups and the King of Wands in reverse ang energy ni Aries, ano? More on work ka ngayon, ah. Ay, bakit po? Okay. Ay. Okay, ang energy mo sa mga natitirang araw ng May is to achieve or be focused to your money, stability, work, and married is not, ano, yung relationship mo ngayon, siguro, hindi is to achieve yung happiness, no? And finish the unfinished business. Yung mga tensyon na hindi natatapos, syempre, give love and forgiveness. And syempre, nandito yung keep moving to reach your true goals sa buhay. No, sa nakita ko dito. Parang hindi ka magpo-focus sa ano mo, sa relationship mo sa ngayon or sa kasal mo. Yan. Energy mo ngayon is more on money and more achievement, no? And happiness and business. Yan. Ang nakita ko dito. And syempre sinasabi rin dito na kasi energy mo is to break promises, no? I don't know why, pero kailangan mo you need mo na ano ba to? Kapag nangako ka, gawin mo. Kasi yung energy mo dito is to broke promises, no? Nag-broke ng promises ka, no? Sa nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.